baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker. Ayun na. Ayan. Okay, so welcome to episode 5. 5. Yay! Okay. We have our guest for today. Our guest for today is a very good friend of me and Marta. Talaga Isa siyang, naman. isang All the way Isang from? OG. Yeah. Si Archie from Hello. Toronto, Canada. Yes. Okay, so first of all, So, thank you. sino ba si Archie? Wow. Archie is kalbo na maitim. That's the physical trait. Well, Archie, masayahin na tao. Been through ups and downs. So, Singapore to Canada is hindi siya madali kasi coming from Singapore. Actually, hindi na mula sa Pilipinas pagkatapos kong mag-aral. Pagkatapos talaga mag-aral no. Nagtrabaho ko ng konti tapos Singapore na. Tapos 14, 15 years sa Singapore and then Canada. I see. Diba? So, Oo. can you give us a little bit of a background dun sa pag-uumpisa mo sa Pilipinas? Ano yung natapos mo tapos yung mga naging trabaho mo dun? Oh, natapos ako ng computer science. Nauna nga sa akin si Mike. Mike, nauna ka, di ba? Oo. Nauna siya sa akin. Senior. Magkaklase kayo. Oo nga pala, so magkaklase kami. Yun. Hindi, kasi mas matino siya. Di ba? Yeah. Umaten ako ng graduation niya. Tapos umaten din siya. Gumating ka ba sa graduation ko? Nasa abroad na yata ako nun. Or hindi. Oo nga. Hindi ko na maalala. Hindi na. Kasi ahead ka lang ng 1 taon eh. Hindi, may pasok yata ako sa San Miguel. Oo, nagtatrabaho na siya. Di ba? Hardworking talaga si Mike eh. Yeah. So, nagtrabaho ako tulad ng mga Pilipino sa atin, pagka-graduate, nag-call center. Diba? Sa Emerson. Sykes na account. Nakakatawa nga kasi computer science graduate ka. Ang trabaho ko, call center, nagsusupport ng, alam mo yung nilalagay sa alam ng lababo. Para lalagay mo yung mga miss doon, yung mga tira-tirang ulam, mga pagkain, di ba? Oo. Tapos pipindutin mo lang, madudurog na yun. So, hindi babara. Di ba? Tapos may mga anong connection ng computer science? Kaya nung pumunta ako doon, so, interview, ganyan, tapos tinitingnan ko yung mga products, sabi ko, ano to? Kasi nakita ko Emerson yung account. So sabi ko, okay, Emerson, mga gamit sa bahay, appliances. So tingin ko, okay naman siguro to. Baka may IT dyan. Pagdating ko sa may, sa may training room, may lababo. May lababo dito. Okay. So yun na, inintroduce na yung product. Sabi ko, okay. Pero syempre, gusto mo magtrabaho. So nagtrabaho ko. Parang gano'n. Nakakatawa, pero nagtagal ako doon ng mga 1 taon at kalahati. Sumunod na ako kay Faye. Girlfriend ko pa siya. Diba? Tapos sumunod. Ay, actually, before yung sa Sykes, nag-apply ako as a search engine optimizer. So may Ortigas din yun. Oo. Ma-hire. Tingin ko na-hire yata ako doon eh. Yata? Bakit yata? Kaya lang, ang nangyari, nung second interview ko na, alam mo ito, nung pumunta ako doon, pagpunta ko sa office, sabi ko puro mga computer, sabi ko, IT talaga to. Walang naka-headset, hindi call center. Pero, search engine optimizer sila ng mga adult sites. As in porn. Oo. So, nakikita ko talaga yung mga screens nila na gano'n, sabi ko, teka, baka ma-raid to Baka mahuli, makulong pa. Una kong trabaho, makukulong pa ako.
So, in-interview ako, we're a search engine Mm. optimization company, parang gano'n. Sabi ko, okay, Mm. IT, okay, not bad. Sabi ko, sige, tutuloy ko to. Para lang ma-experience agad. Diba? So, ngayon, second interview ko na, bumalik ako ron. Dito sa may Ortigas din yun eh. Kalimutan ko yung pangalan ng building. So, second interview, pumunta na ako doon. Sabi ko sa guard, boss, meron ako interview. Saan? Sa may, kalimutan ko anong floor, tsaka nakalimutan ko na yung company. Sabi sa akin, ay sir, sarado na po yun. Ha? Sabi ko, bilis naman. Ni-raid po eh. Ni-raid daw ng NBI. Oh my God! Oo. So, Kasi masala lang isip mo pala. palang na-raid na pala. Nauna yung pag-raid kesa mas Oo naman during nga, interview. Nire-raid. Kaya, alam mo yung parlor na na customer na nandun, parang clueless, 'di ba? Naglalagay pa ng tapis. Parang ano nangyayari? Yun na na-imagine ko kung ni-raid yung swerte na rin. Kinuha raw yung mga computer nila, as in ni-raid ng NBI. Oh my God. So yun yung sa Philippines. So, then, nung na-late ka dahil traffic ba? O ano? Hindi, maaga ako eh. No, lagi ako maaga sa mga interview eh. Okay. Kaya lang, na-raid na. Na-raid na yata the day before. Nauna lang yung pag-raid. Oo. Excited na Buti na nauna yung pag-raid. Oo. Excited pa ako. Sabi ko, yes, una kong trabaho. Search Engine Optimizer. Maganda pakinggan, di ba? Optimizer. Tapos IT talaga. Kahit na adult site yun, pero magandang experience. Tapos biglang ni-raid. Bad experience yun kung na-raid na nandun ako. Oo. So, yun yung sa Philippines. Anong year yun? So, i-reveal ko ba kung anong year ako graduate? Di ang tagal na. 2007. Yung nga pala, wag na lang. Hindi, okay lang. Hindi naman ako, although hindi naman ako proud na matagal akong graduate. Proud pa rin ako nakagraduate ako. Ano ka ba? Best in thesis. Best in thesis ka nun, di ba? Yes. Tatay ko hindi na-expect na hindi na-expect na AirPods na best in thesis ako eh. Hindi niya nga na-expect na magtatapos ako eh. Oo. Okay, so yun yung sa Philippines. And then after sa magtrabaho, si Faye pumunta ng Singapore, kasi nandun yung parents niya, di ba? So, nag-usap kami. So, anong plano natin? Siyempre, susunod ako. So, nauna siya ron, nagtrabaho. Long distance relationship na mga 1 taon or 2 taon. And then, sumunod ako. Ito, isa pang struggle din to sa Singapore. Pumunta ako doon during recession. 2000. Alala ko nung halos sabay tayo. Magkasunod lang tayo umalis. Yes, diba? 2008 yung recession. Sabi, kasagsagan ng recession, pupunta ako ng abroad, maghahanap ako ng trabaho. Hindi may trabaho na. During recession. Sabi ko, okay, sige. Magre-risk ako. Paano mo malalaman na mag-work kung hindi mo itatry? So, pumunta ako doon. Hindi ako nakahanap ng trabaho. Malamang. So, mga June, April, May, June, pumunta ako ron. So, 3 months ako doon. Naalala ko may nakatira ako sa apartment. Yung apartment na yon, 3 kwarto. 30 yata kami dun eh. 30 yata kami dun. Parang Dubai, rin pala, no? Oo. Kasi pero ano ba yun? Yung legal ba yung ganun? Well, inaalaw naman ng government, pero meron silang limit. Kung hindi mahuhuli. So, nakatira ako doon ng mga 3 buwan. So, meron din akong experience doon sa police din. Pero, mamaya na. So, nakatira ako doon, tapos naghahanap ako ng trabaho. Kumakain ako sa kainan sa labas. Tapos, paghapon na or paggabi na, susunduin ko si Faye sa trabaho. Tapos lilibre niya ako ng dinner. Parang nakakain na ako. Parang ganun. So, yung pera ko noon. Mautak. Nung time na yun, ang dala kong pera doon, yung galing sa trabaho ko, yung back pay, tapos yung huli kong sahod, tapos
humingi ako kay Airmats. Tapos sabi Sa ko, Pilipinas, kailangan ko. yung sahod mo Oo. sa Pilipinas. Oo, tapos pinadagdagan ko sa mama ko. Sabi ko, ma, kailangan ko ng laptop pag nandun ako. Kasi paano ako maghanap ng trabaho? So, binigyan din ako ng pambili ng laptop ng nanay ko para bumalik lang ako ng Pilipinas. Walang trabaho. Parang ganun. Di ba? Kinuha ko yung sa uli ko sahod, yung back pay ko, nanghingi ko ng pambili ng laptop sa nanay ko. Tapos after 3 months, umuwi rin ako. Wala akong trabaho. Ito malapit, may pasalubong pa ako. Bumili pa ako ng pasalubong. Sabi nila, parang nagtataka sila, ba't pa ako namimigay ng pasalubong? Hindi nga ako nakahanap ng trabaho. Sabi ko, siyempre, Pinoy tayo Pero ang dala ko ng mga IKEA na products. Binig na si Grace, asawa ni Leo. Binigyan ko siya ng spice jar from IKEA, mga ganyan. So, after nun, bumalik, Wait lang, may susundot ako ng question. Bumalik ka ng 3 months? Kasi 3 months lang valid yung visa mo? Oo. Para doon sa mga hindi nakakaalam. Kasi hindi natin kailangan ng visa sa Southeast Asian country, di ba? Pero, pwede ka mag-extend. So, after 1 month, mag-extend ka. Online lang. And then, after nung pag nag-expire na extension mo, pwede ka pang humirit ng isa. Max na yun. Hindi ka rin nila i-allow after nun. Okay. So, sinagad ko talaga yun. Good Pati to know. yung pera ko, sinagad ko. So, napurga ako sa yung gardenia na na may pasas. Gardenia tinapay na may pasas. Umibila ako malaki na. Yun ang kinakain ko. Para pantawid ng gutom. Kasi, sa gabi, mayroon naman akong dinner. Kasi susundayin ko si Faye. Dilibre niya ako ng dinner. Mga ganun. So, walang nangyari. Pero at least nagkaroon ka ng idea paano nag-work yung Singapore. Diba? Saan ka pupunta? Tsaka nagkaroon naman ako ng mga interview nun. So, at least na-expose ka kung paano nag-work yung HR nila. Ano yung mga tanong nila. Mga ganun. So, after nun, umuwi ako. Nag-aral ako. Nag-informatics ako nun. Nag-take ako ng 2 kurso. Oo. Nanghingi na naman ako sa nanay ko ng pang-tuition. So, sabi ko, alam mo ba? Supporting mom. Kaya hindi ako kaya the best talaga si Airmats. Sabi ko, alam mo ba kaya hindi ako nakakuha siguro ng trabaho doon? Kasi kulang ako ng qualification Mag-enroll ako. Pengin pang-tuition. So, nag-enroll ako ng mga short IT courses. So, on top of my computer science, on top of my computer science na degree, dinagdagan ko ng informatics na networking at saka mga ibang basic na So, nag-aral ako ng mga 6 months yata. Hindi, maiksi lang. Siguro mga 3 months lang. And then, bumalik ako ng Singapore. Siguro mga December yon. Sinuwerte na ako nun. Kasi this time. Company ko, mula nang dumating ako sa Singapore, hanggang sa umalis ako. Hanggang sa umalis kami ni Faye. So, magandang story. Question. Paano yung paghahanap mo ng trabaho nun? Through ba yan? Online na talaga? Talagang may LinkedIn na ba yan? Or email? Kasi meron time na nag-walk-in pa rin kami dati sa Dubai. Oo. Hindi ako nag-walk-in kasi nahiya ako. Hindi. Nag-job street ako. Nag-job street ako. Meron ako laptop kasi, diba? Oo. Job street at saka Monster. And may Monster pa ba? Yata. So, job street. Tapos, siguro isa sa mga dahilan kung bakit ka rin magiging successful sa paghanap ng trabaho. Kasi meron kasing mga tao na gigising ng umaga, nag-a-apply na ng trabaho. Kahit na alam mo yung mga yung mga quick apply. Click ka lang ng click. May profile ka na, di ba? May profile ka na. Apply ka lang dito. Kung meron kang kailangan i-adjust, adjust mo lang kasi hinahanap nila talaga, sinasabi nila na dapat yung application mo is customized para dun sa ina-apply mo. Siguro yung part na yun. Di ba madalas manghihingi sila sa'yo ng
Anong tawag doon? Yung letter. Reference? Basta yun. Basta yun. Kailangan mo recommendation letter. Hindi. Bakit mo sasabihin mo bakit nyo kailangan i-hire. Mga ganon. Cover letter. Kalimutan ko yung tawag. Ayun, cover letter. Ano ba yan? Nasa dulo ng dila ko. So, cover letter. Tapos, yung siguro yung part na yun, gagawin mo yun. Pero ako, may template ako para doon. So, kapag yung trabaho na to is sa ganitong industry, tapos, adjust ko lang ng konti, lalagyan mo sa apply mo. Kasi, ano yung chances mo na makakuha ng, maski interview lang, first interview, ano yung chances mo na makakuha ka ng interview kung ang ina-apply mo is sa isang araw, 20 lang. Tapos, kumpara sa mag-apply ka everyday sa 100. Di ba? Parang ganun lang. So, kung halimbawa, pumunta ka sa isang bansa, mag-apply ka ng trabaho, ang goal mo is, kailangan mag-apply ako ngayon ng mga 20 sa isang araw na to. Hindi. Sagarin mo hanggang sa paulit-ulit ka na pala, na-applyan mo na pala. Ako nangyayari sa akin yun. Ako nangyayari sa akin, lalo na rito sa Canada, nangyayari sa akin na pag click mo ng apply, may prompt na nag-apply na pala ako. Di ba? Sabi ko nga, kung may option dyan, apply ulit. Kung may option na kung nag-apply ka na pala, pero kung gusto mo pa mag-apply, mapilit ka, apply ulit. Kung may option na gagawin ko. Oo. So, ganun yung ginawa ko sa Singapore. And then, nakatalisod tayo ng swerte. Di ba? May nag-interview. Tapos, kasi tingin ko sa paghanap ng trabaho, at the end of the day, yung pag-interview mo pa rin ang mag-ano sa'yo eh. So, hindi, syempre magandang yung credentials mo is talagang impressive. Yeah. Diba? Maganda. Pero, kung hindi ka naman may interview, mahirap din, Yeah. diba? So, may mga may interview na ang ganda ng credentials. Pagdating sa interview, hindi alam yung sasabihin. Hindi. Diba? Yeah. Parang ganun. Kailangan mag-prepare. So, para sa akin, ang goal ko is makapunta lang dun sa first interview. And then sa first interview, prove mo na yung sarili mo. Diba? So, correct. Yun yung nangyari sa akin sa Singapore. Gano'ng katagal naghanap? Gano'ng katagal naghanap ng trabaho bago ka makakuha ng interview? Oo. Sa Singapore? Sa Singapore, pumunta ako ron bumalik ako ng December. Tapos, January may trabaho na ako. Ang bilis Wow. Galing. Kasi nga nakatulong yung nag-pay off talaga yung sa informatics mo. Oo. So, sa tingin ko kung may maidadagdag ka na ganun, malaking bagay yun. Kaya, hanggang ngayon, dito naman sa Canada, na-prove ko rin yun. Pero mamaya na. So, Singapore, naka-interview ako, tapos nagkatrabaho ako sa IT company na, tumagal ako ron ng 13 years, 14 years. So, yun yung sa Singapore. Doon kami nagtrabaho ni Faye. Good job. Kinasal. Hindi kami doon kinasal. Mike, nasa Pilipinas. Doon ka sa kasal ko eh. So, kinasal kami. Doon kami nagtrabaho, nag-ipon, nagpakasal, nagkaanak. Doon pinanganak yung anak namin. Doon lumaki. Doon nag-aral. Tapos, punta na kami sa Canada. Diba? So, sa Canada naman, pumunta ako rito. Nagdala rin ako ng dagdag na credentials. Question. Pwede bang mag-share ka ng experience mo sa yung sa pinagtrabahuhan mo sa Singapore? Like yung environment mo doon. How a typical day? Buti na itanong mo. Anong pinagkaiba nung work environment doon compared to the Philippines? Diba? Sa Pilipinas kasi, medyo laid back tayo diba? Medyo laid back tayo kahit papaano. Sa Singapore, sila siguro dahil na rin sa history ng bansa nila. So, meron silang tinatawag na parang term na kiasu. Kiasu yung term doon. K-I-A-S-U. Kiasu. Kiasu. Okay. It's basically being competitive. Parang hindi ko hahayaan na maging ahead sa akin yung isa.
Parang ganun. So, Okay. stressful. In terms of stress, siguro, talagang bukod sa city lang talaga siya. Wala ka na ibang pupuntahan. Talagang mas stressful yung trabaho nun. Tapos they demand more from you. Parang ganun. So, hindi ko alam kung siguro dahil lang rin sa company ko kasi yung company ko is 100% Singaporean. So, siguro kung nasa may Western company ka. Pero, well, overall, iba talaga sa Singapore. Parang kasi ang resources lang nila ron is tao. Wala naman silang farm. I mean, kung meron silang kailangan nilang i-angkat, di ba? Mula sa iba. Ang resources lang talaga nila yung mga tao. So, yung mga tao doon, trabaho. Parang ganon. Tapos, sabayan mo pa ng Puro gusto mo mas overtime ka ba? maganda. Nung time na yan? Sorry kung meron akong masunod. Parang na-curious ako dun eh. Nung bago ako, syempre, gusto mo, first time mong nag-abroad ka, so talagang dedicated din ako. So, nag-overtime ako pag kailangan. Alam mo yung tatawagan ka, pasok ka naman kasi hindi pumasok sa ganito. Sige, pasok ako. Nung katagalan, okay. Parang, kasi maganda rin yung bayad. Diba, bayaran ka naman talaga eh. So, imagine mo, lalo na pag Chinese New Year. So, overtime, meron ka pang holiday, so double pay, mga ganon. So, talagang pinapatos ko talaga yun. So, yung sahod ko, yung basic ko talaga na salary, nadadagdagan pa dahil nag-overtime ako. Talagang pumapasok ako. Tapos, nung katagalan na, parang, sipag. Binawasan ko na, hindi dahil tinatamad na ako or tumatanda ako eh. Laki na tinanda ako sa Singapore. Feeling ko eh. Oo. So, parang baka magkasakit ka naman. Which is mas masama. So, nung medyo matagal na ako, papunta dito sa pag-alis namin, bago mag-Canada, yun, medyo nag-ano na ako. Sabi ko, ayoko na mag-OT. Tinatanggihan ko na. Well, bukod sa matagal na naman na ako, senior na ako sa company, makapalemo ka ako, nakakatanggi na ako. Yan, ganon. Pero yung working hours doon is, I don't know, meron ba siyang parang kailangan in a week, 40 hours ka lang or 36 hours or meron bang nakastipulate sa contract ko daw na ganon? Meron, pero by law, Singapore law, na merong dapat na ganito lang yung number of hours per week. But, kung nag-agree kayo ng employer mo na pwede kang madagdagan doon, okay lang yan. Di ba? Parang ganun. Pero syempre, meron pa rin max. Alam nga naman magtrabaho hanggang mamatay ka, di ba? So, ganun sila. Good experience din. So, yeah. So, then, Canada. Sorry, diverse naman kayo sa office. Like, anong percentage ng Pilipino? No, it's okay. It's it's about you. Thank you. Nung medyo huli na, ang dami na namin Pilipino talaga. Kasi, gusto mo na magtatrabaho, lagyan mo ng Pilipino dyan. Di ba? Gusto mo nang hindi magko-complain, lagyan ka ng Pilipino dyan. So, nung mga nitong huli, bago ako umalis, ang dami na namin Pilipino. Tapos, siyempre, maraming from Sri Lanka, Malaysian, tapos Chinese, mga ganun. Kasi 85% ng Singapore, Chinese ethnicity. So, diverse din talaga. So, which is same here in Toronto. Okay. Yeah. Ano pa ba? That's good. So, papunta sa Canada naman, dapat mag-Germany kami, di ba? Di ba dapat Germany kami? Oo. So, yun nga, nung pumunta kami dyan, lalo na si Faye, na in love talaga siya sa Hamburg. Nung nakita niya architecture, nung naglalakad-lakad tayo, sabi niya, dito na lang tayo, magtrabaho tayo dito. Okay, sige. Tingnan natin. So, pinag-aralan namin. Nag-enroll kami sa Goethe Institute, Singapore. So, wow, social.
Sa may, September, kasi pagkagaling namin sa inyo, pumunta kami bumalik kami, tapos nag-enroll na kami. Siguro mga 6 months, 7 months din kami sa Goethe Institute. Every Thursday lang kasi yung kinuha namin schedule, so medyo Ang mahal doon eh. So natapos okay. namin. May pera kami. So, so natapos yung Yaman! natapos namin yung joke lang. Hindi kasi, kailangan, actually, kung ako tatanungin, magsa-self-study ako eh. Magsa-self-study ako na, dami naman YouTube channel eh. Di ba? Ganun gagawin kung gusto ko matuto mag-German. Si Faye, sabi niya, hindi ko, para, so, tingin ko okay din yun eh. Oo, parang, kasi, pagpunta mo German yung mga tao. So, exposure na, di ba? So, oo, di ba? Yun nga lang. Pero pagpasok namin, lalo na ng unang araw, bawal mag-English. German lang. Sabi ko. Yeah. Wala nga akong alam na German eh. Danke lang yung alam ko eh. Guten Tag. Mga ganun lang. Bawal mag-German? Bawal mag-English? Unang araw? Anong? Hindi ako magsasalita. Hindi na ako magsasalita. Di ba? Pero yun pala yung technique doon. Oo. So, tinapos namin yun and then dumating yung COVID. Diba? Natapos namin yung A1. Oh, shucks. Oo. Tapos dumating yung COVID. So, na-derail kami. Diba? Pero naghahanda na kami ng mga papers nun eh. Tapos nangyari yung COVID. Na-derail na. Ngayon, yung opportunity naman ng Canada is, naririnig mo na kasi as an immigrant, diba? Naririnig mo na yung mga ganyan. Nakita namin, or meron kaming kakilala, na meron silang kakilala na nag-Canada. Sabi ko, paano nag-Canada? So, tinignan ko, okay. Ganun pala mag-Canada ngayon. Hindi naman madali, pero, kumbaga, yung chances mo, mas mataas, lalo na kung Filipino ka. Kasi naghanap sila kasi English-speaking tayo, di ba? So, hanggat maaari yung English-speaking country, kukunin mo yung marunong na mag-English. Which is yung problema ng Germany. Kung ang sobrang qualified yung tao, lahat na ng quality na hinahanap mo sa isang tao nandun, hindi marunong mag-German, may ka na agad eh. Medyo may, sa gabal ka na eh, no? Ngayon ko na lang sinabi yung word na sa gabal ah. Wow. So, puro English ka dyan eh. Siyempre. Alam mo naman dito sa Toronto. Ganun nila sabihin yun. Toronto. Pag sinabi mong pag may nagtanong sa'yo, saan ka? Sa may Toronto. Pinoy. Pinoy to, Toronto. So, dapat, I'm from Scarborough. Where's that? In Toronto. Oh, di ba? Ganun na agad. Sabi mo, Toronto. So, medyo nakaka-adjust ka na. Nung una parang, napaka-cringy na nag-ask. 20. Oh, di ba? Mga ganyan. 2022. Oh, di ba? Nung una eh. Pero sa tingin, ang goal mo kasi is maintindihan ka naman nila eh. Lalo na rito sa Toronto, sobrang diverse. Jamaican, Chinese, Filipino, yung mga bangko dito. Pag tinignan mo yung website nila, tapos tinignan mo yung branch, mayroong nakalagay doon language speak. Parang gano'n. Ang dami. Ganon. Sobrang diverse dito. So, teka, nasa na ba tayo? Yeah, inclusive sila, no? Oo. Sobra. Yung process mo ng pagpunta Toronto. Oh, yun. Toronto. So, yung pagpunta namin dito sa Toronto, yun nga, may nakita kami na may tao na family sila, pumunta daw dito. So, para dun sa mga gusto nila malaman, meron kasi ditong tinatawag na pathway. Parang ganun. So, pwede kang mag-apply diretso as permanent residence.
punta dito diretso as a skilled worker, so meaning mag-a-apply ka ng trabaho. So, pag mag-a-apply ka ng trabaho, nakakuha ka ng employer, nakakuha ka ng kontrata. Yung kontrata na yun, proof mo yun na may trabaho ka na rito, pwede ka mag-apply ng work visa. So, makapunta ka rito. So, pwede ka naman mag-apply as a permanent resident agad. Habang nasa Pilipinas ka pa, pwede ka mag-apply as permanent resident. So, medyo matagal yung process nun. Pero, pagdating mo rito, immigrant ka na. Permanent resident ka na. Or, which is... May work ka na kagad. Hindi naman. Pero permanent resident ka na. Diba? So, pagpunta mo rito, nag-apply ka sa Pilipinas. Wala problema for staying. Oo, permanent resident ka na, diba? Maghihirap ka kasi wala kang trabaho. Permanent resident ka naman. Diba? Oo. So, gutom na gutom ka na. Pet mo na, nilalamig ka na. Permanent resident naman ako. Okay lang yun. So, pero yung iba naman, pupunta rito, may trabaho na. Tapos, pag may trabaho ka na, pagpunta mo rito, tsaka ka mag-apply ng permanent residency. Or, pwede mo naman din, yung ginagawa ng karamihan ngayon, student stream. Yun nga, as international student. Yung process nun, hindi ko masyadong alam kasi si Mrs. talaga yung expert sa mga ganyan. Pero ang alam ko, yun nga, pero naririnig ko nga common naman yung upan na yan. So, mag-enroll, hindi ko alam kung ano yung mauuna eh. Mag-enroll ka or mag-a-apply ka na ng student permit. Kasi hiwalay pa yung student permit. Yung student permit, gobyerno yung magbibigay sa'yo. So, pero, ang alam ko, dapat meron kang mag-enroll ka na, magbabayad ka ng tuition, or kahit yung reservation lang sa school na nire-recognize ng government as kalimutan ko yung term eh, pero parang ang sabi ng government is to school na to pwedeng mag-enroll ng mga pwedeng mag-enroll ng mga international student at pag nakapag-enroll sila, bibigyan namin sila ng student permit, parang ganun. So hahanap ka ng school na recognized ng government, tapos mag-enroll ka, makakuha ka ng letter of offer yata or some proof na naka-enroll ka sa kanila. Tapos magsasubmit ka na ngayon ng mga additional requirements. Medical, police clearance, NBI, tapos basics, passport, mga ganon, resume, tapos hintay ka, tapos pag na-approve yung student permit mo, ay yung maganda dito, yung student permit na yon, kung ikaw mag-a-apply ka ng student permit or mag-enroll ka sa international school dito, tapos meron kang asawa, tapos meron kang anak, 3 pa yan o 4, pwede mong isama yon. Diba? So, ang sa nice. partner mo, yun ba yung sa inyo? So, yung partner mo, bibigyan siya ng work permit. Diba? So, ako, binigyan agad ako ng work permit. Tapos yung anak ko, estudyante, binigyan agad siya ng student permit. Diba? Ito maganda. Sa Singapore, magkano ang binabayaran namin buwan-buwan para sa international school ni Flynn? Oo. Magkano? Dito, huwag na natin sabihin. Basta, naghihirap kami dahil sa school. Times so, pagdating 4. dito, Okay. kasi hindi, yung monthly doon, ng binabayad namin sa school ni Flynn, yearly tuition ko yata nung college eh, mga ganon. Para ibabayad mo lang buwan-buwan. Grabe. Although hindi pa masyadong clear sa amin yun, pero alam namin na libre talaga yung school ng bata. So biruin mo, dinala namin yung anak namin dito, binigyan ng student permit ng government. Kasi yung asawa ko student, tapos ako may work permit. So yung anak ko, binigyan ng student permit, tapos niregister namin siya sa school. Ang hinanap namin is Catholic school. So, punta ka lang sa website na yun kung sino man yung in charge. Tapos sasabihin niya sa'yo, okay, ito yung pinakamalapit sa'yo na school. Mag-register ka dyan. As in, parang super helpful, parang too good to be true. Parang too good to be true na. Bigla na lang, okay, enroll na yung anak mo. Pasok ka na sa ganito. Tapos sabi ko, sorry, magkano yung babayaran?
Wala. Walang babayaran. Sabi ganun. Wala, oo. Okay. Diba? Pero syempre, kung gusto mo ng extracurricular activities, magbabayad ka. Parang ganun. So, halimbawa sa January, niregister ko yung anak ko para sa ski trip. Yun, magbabayad ka. Wow. Humble brag, pre. Humble brag. Mag-ski trip siya sa January. Parang ganon. So, yun, magbabayad ka. Oo, mga ganon. Pero the rest, libre na. May snacks pa yun. I mean, sa school, meron sila. Bukod pa sa baon na bibigyan mo sa anak mo, ano mo siya, bibigyan nila sila ng pagkain. Healthy, of course, healthy options. Fruits. So, pwedeng hindi kunin ng anak mo yung libreng snack. Pwede niyang kunin. Yung anak ko, minsan, pag gusto niya yung snacks, kinakain niya. Pero minsan, hindi mo na kailangan kunin. Diba? Tapos, Canada is known for... Hindi naman malayo yung school. Nilalakad lang namin. Hindi nga sabi niya, di ba, mag-check. Nag-check yung na malapit. Sasabihin niya, ito yung pinakamalapit sa'yo. Mayroon akong question. Na-curious lang ako. Sige. Okay, sorry kasi parang, kung kunwari may option, kasi sabi mo yung option nag-tinake ni Faye is yung student, diba? So, yung timeline from the date na nag-apply siya for a student permit up until nakuha niya, na-receive niya na yung permit, gano'ng katagal yung, kunyari, hihintayin? Okay. Mabilis lang eh. Pero tumagal siya dahil sa medical. Parang doon lang. Parang kasi, at saka sa bansang kung saan ka nag-a-apply. So kami, the whole time na pinaprocess namin tong pagpunta sa Canada, nasa Singapore kami. So, yung hindi. Kasi yung embassy na nagpa-process, wala silang tao. Konti lang. Bukod sa dahil may COVID, wala naman kasi talagang masyadong tao na kailangang asikasuhin. Dahil unang-una, online lang, ang Singaporean hindi kailangan ng visa. Sa buong universe, hindi nila kailangan ng, pagpunta sila sa Pluto, hindi nila kailangan ng visa. Yung mga Singaporean passports, di ba? Strongest passport, no? Oo. So, walang masyadong ipaprocess, walang masyadong kailangang asikasuhin. So, hindi enough yung manpower ng Canadian Embassy sa Singapore para mag-process. So, ganun, kaya matagal yun sa amin. Unlike sa Philippines, na sobrang daming mag-a-apply na Pilipino, kailangan nila ng additional manpower, di ba? So, marami nagpa-process doon. Kaya sa website, kung titignan mo, may sa website nila na pwede mong tignan yung processing time. Let's say 8 weeks, 6 weeks, mas matagal talaga sa amin dahil nasa Singapore kami. Kasi walang magpa-process ng papel mo eh. Parang ganun. Pero once na nakuha mo na... Pag sa Pilipinas. So, estimate of that. Parang mabilis talaga. Kaya nga, alam mo, may mga makikita ka na mga na-approve. 2 weeks. Yung student permit nila, 2 weeks lang. Wow! Kasi, kailangan talaga rin nila. Pero, syempre, nasa sayo pa rin yun kung madalas kasi kaya ka na-delay dahil sa kulang-kulang yung requirements. Diba? Or meron kang hindi na-submit. Mga ganun. So, ganun. Okay. Ngayon, kung tatanungin niya naman kung okay ba sa Canada? Oo. Tingin ko, kahit saan ka mapunta, yung attitude mo na lang talaga magdidikta eh. Diba? Kung nasa Singapore ako, pero yung attitude ko hindi rin naman tugma dun sa environment ko, pangit din. Pagpunta ko rito, kung yung attitude ko, pangit din. Wala mangyari. Siguro, ang common na naririnig mo dito is, I'm sure marami ka nababalitaan online na people are leaving Canada, mga ganyan.
May Yes, makikita ka oo. sa YouTube May channel. May nabasa nga makikita ka ako. may makikita ka sa YouTube na bakit nag-uuwian na mga Filipino, mga ganun. So marami silang mga dahilan. Diba? Siyempre, hindi mo naman sila masisisi kasi iba-iba naman talaga tayo. Diba? So, kami siguro, awa ng Diyos, okay naman ang nangyari kasi nag-work din agad ako. Tapos, before kami pumunta, Galing. siguro ma-advise ko lang rin, before kayo pumunta sa Canada or kahit saang bansa, ano mo na yung sarili mo. Diba? Tulad yan, ngayon ang dami mong maririnig, mababalitaan na mahirap daw sa Canada. So, kami, bago kami pumunta dito, ina-expect namin na talagang mahirap. Kasi hindi madaling mag-back from scratch. Hindi madali. Yeah. Diba? Lalo na kung may position ka na sa diba? Si Mm. Mrs. lang ang tagal-tagal niya na nagtatrabaho. Tapos biglang estudyante. Diba? Engineering pa. Yeah. Diba? Hindi ko sinasabing Hindi naman niya kaya kinder. engineering. Hindi naman. Bigla naging kinder no? Hindi naman. So, tas engineering. Alam naman natin na hindi naman madaling kurso yung Matagal engineering. yan. 5 years din ba? Gano'ng katagal yung full engineering course? Hindi, 2 years lang yung kanya 2 years lang kasi meron silang tinatawag na fast track. So, mas madali. So, mas okay. I mean, so, more mas hours? maiksi. Oo. Yeah, Mas more maiksi siya, hours pero, of studying. Pero alam mo naman yung mga ganun, di ba? Pag sinabing fast track, ibig sabihin nun, talagang mabilis siya. Kailangan matutunan mo talaga yan. Di ba? Kailangan mo matutunan agad yan. Relate. Bahala ka dyan pag hindi mo. Oo. Correct. Intensive. Ayun, intensive. pala yung term na hinahanap ko. Yeah. So, yun, tingin ko, dahil yung mindset namin before kami pumunta dito, is ganun na nga na hindi magiging madali. So, if ever na meron ka mang ma-encounter na struggle, hindi ganun kalaki yung blow. Kasi expected ko na yan Di ba? So, ngayon, nag-aaral si Mrs. Nagtatrabaho ko. Tapos yung anak ko mag-aaral. Wala kaming kasambahay. Tulad sa Singapore. Diba sa Singapore, merong nag-aalaga sa anak ko. Pag hindi ako makakasundo, yung kasambahay yung magsusundo, which is most of the time naman. Tapos may kasama siya sa bahay. Diba? Kaya hatid siya, tapos susundo. Dito walang ganun. Diba? I mean, syempre meron kung may ma-afford mo, pero so yeah, ganun siya. Maraming adjustment. So whether hindi naman sa reklamador ako, pero kumpara sa init at saka sa humidity ng Singapore, mas gusto ko na dito. Okay. Siguro kasi lalo na kapag summer sa Singapore. Siguro hindi ko alam, siguro mahina lang talaga yung baga ko. Mula pa naman ng bata ko, medyo mahina na talaga yung baga ko. Sa Singapore kapag summer, pag lumabas ako ng bahay, maski nasa bahay pa ako, nahihirapan na ako huminga dahil sa init. Parang ganun. Westerner. Tapos para akong laging fatigue. Oo. Kaya tinatanong, iniisip mo nga, siguro talagang dapat talaga nasa may North America ako. Mga ganyan. Mahirap yung para sa lakas, para sa akin. Meant to be. So, yun. Nahihirapan na huminga. So, sinabi ko sa doktor, sabi niya, kasi yung hangin, high humidity. So, kumbaga, thicker yung hangin. So, mas nahihirapan ka. Tapos yung baga mo pa, hindi Tapos alam mo yun, parang pagod ka lang. Wala ka namang ginagawa. So, dati akala ko na baka talagang tamad lang ako, kaya gano'n na nararamdaman ko. Pero naobserbahan ko kasi halimbawa, hahatid ko yung anak ko sa school. Maglalakad kami sa bus stop. Talagang nangihina ako, nahihirapan ako huminga. Pero pagpasok ko ng bus, na aircon, sobrang gumaganda yung pangaramdam ko. So sabi ko sa yung weather nga lang, parang gano'n.
Laking Mm. aircon. So, yun nga. Oo. Yeah. Ngayon naman, dito naman Sosyal. parang, pag lalabas ka, siguro mga ilang metro pala nakakailang mura na ako. Dahil, mura ako ng mura dahil sa lamig. Oo, parang ganun. Parang, kasi alam mo yung feeling na pag pumunta ka tumayo ka sa harap ng aircon, tapos nakatodo yung aircon, sumubog yung hangin, tatapat mo yung mukha mo doon. Yung feeling na ganun. Paglabas mo ng bahay, parang ganun agad dito, labo. Oo. Pero, may blower kagad sa... oo. Pero, sabi nga nila, lalo na yung mga Canadian, sabi nila, proper layering lang. Ganun. So, ganun. Tapos siguro nakaka-adjust na rin ako. Tapos, yun nga, yung mas maganda sa pakiramdam. Kasi nung bago pa lang ako dito, siguro mga 1 buwan, nag-jogging na ako. So, tuloy-tuloy 5 kilometers, hindi ako huminto. Sa Singapore, every 1 kilometer, kailangan ko. Tapos kapag summer talaga, hindi talaga ako nagja-jogging sa Singapore. Pero dito, naka 5K agad ako ng tuloy-tuloy. Tapos bilang na-realize, okay, ang daling huminga. At saka maganda rin dito, maraming puno, maraming park. Yeah. Tinitake for granted nga nila yung park kadalasan eh. Pero, ano lang, actually, sige. hindi to yes or no eh. Curious lang ako dun sa health insurance sa Canada. Free din ba siya? I mean, of course, may binabayad ka na premium na. Pero pag kunyari, pumunta ka ng doctor or whatever, you have to pay a consultation fee or undeductible or sa medicines, ganun. Oo. Ang Canada kasi known din sila for free healthcare. Mataas ang tax dito eh. Pero sa ngayon, hindi siya maganda dahil hindi dahil walang kwenta yung mga doktor, hindi dahil walang kwenta yung service. Medyo mahirap ngayon due to lack of doctors, nurses, parang ganun. So, halimbawa, gusto mo magpa-appointment, so instead of next week, meron na, next month ka pa parang ganun. So, nagiging pangit yung healthcare system dahil sa kakulangan ng tao. Hindi dahil pangit talaga yung sistema. Diba? Kasi kahit na gano'ng kaganda yung sistema mo, high-tech yung equipment mo, may access ka sa lahat ng gamot, wala ka naman doktor, ano mangyayari? Diba? Paano ka pupunta sa ospital na walang nurse? Ano yung self-service? Punta ka sa kiosk. May cancer ako eh. Mga ganun. Tapos, punta ka sa room number 1. Punta mo, walang doktor. Ikaw na lang maggagamot sa sarili mo. Hindi naman pwede yun, di ba? Yun yung number 1 na dahilan. Kaya, so hindi siya nagiging pangit dahil pangit yung system dahil walang tao. So, kung nurse ka, mag-apply ka. I mean, pero meron ka rin or kahit na anong gig mo sa healthcare. Kahit na anong gig mo, may healthcare experience ka, try mo. Although, syempre, kung janitor gusto mo sa hospital. halimbawa, sabi mo ganun. Nagtrabaho ko dati sa hospital, sa janitor ako doon. Minsan, may experience ako sa operating room, mga ganun. Naglilinis ako, mga ganyan. Or alam mo yung mga nagsasanitize na mga scalpel. Mga parang mga tools ng doktor. May trabahong ganun. Ikaw yung magsasanitize nun. Siyempre, hindi maganda pakinggan kasi ginamit yun sa mga sakit eh. May trabahong ganun. Ikaw yung magsasanitize nun. Or ikaw yung sa laundry, mga ganun. Siyempre, yung mga trabaho na registered nurse, yun, hindi ganun kadali. Kahit na nurse ka na sa atin, pagpunta mo rito, meron din silang qualification na kinakailangan. So, yung ginagawa ng iba,
nag-aaral dito ng nursing. Parang gano'n. Para lang maging qualified ka. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng maging nurse dito. So, kung meron kang sa healthcare, halimbawa, caregiver ka, yun. Talagang kulang na lang alisin nila yung bureaucracy. Parang kung pwede lang sana na, alam mo ba yun, parang nag-apply locally. Diba? Kung pwede lang na gano'n na caregiver ka, kung pwedeng tanggalin yung bureaucracy, kunin ka na agad, tapos na, magtatrabaho ka na, gagawin siguro nila yun. Ganun ka in demand. So, ganun. So, kung tatanungin nyo ako, so coming from Philippines and then Singapore, and then Canada. Maganda sa Singapore, don't get me wrong. Diba? Maganda. Napakayaman na bansa para sa maliit. Organized, malinis. Diba? Sobrang hindi corrupt. Pero syempre, hindi ka rin naman magsisettle sa isang place lang. Talagang hindi okay talaga yung mga nangyayari. Diba? Alam nga namang, hindi na nga maganda yung nangyayari. Mag-i-stay ka pa rin. Diba? So, kami, siguro, nakita lang namin yung opportunity na to. So, sinunggaban na namin. Sa Singapore kasi, maganda ang quality ng education. Pero, known din siya for being sobrang tough sa mga bata. Diba? Kawawa yung mga bata. So, gusto namin bigyan ng magandang education yung anak namin. At the same time, pwede siyang maging bata. Dito yun. Quality. Dito namin nakita yun. Parang gano'n. Tapos, so happy for dito you. naman, thank you. Ako rin, I'm so happy for you guys na pa-podcast kayo. Ang dami na gumagawa nun eh. Isa pala sa mga namin standard questions is do you see yourself staying there for good or at some point nakikita nyo na babalik pa kayo ng Pinas? Good question. Hindi ko, napaka-unpatriotic, no? Pero parang ayoko nang bumalik sa atin. Pero alam ko rin na mag-e-end up ka pa rin dun eh. Kahit na sabihin mong ayaw mo, pag tumanda ka, siguro, feeling ko, dun pa rin ako mag-e-end up somewhere sa isang island, sa Bohol. Diba? Naks. Diba? Pero, sa ngayon, hindi ko... Manifest. Pero sa ngayon, yes, i-manifest mo na yan. I-own mo na yan. So, nakikita ko na siguro dun ka pa rin mag-e-end up. Pero sa ngayon, ang goal namin is dito na muna. Gusto kong maging citizen yung anak ko. Gusto kong maging Canadian. Or dual citizen para sa kanya. Kasi tingin ko pag naging Canadian yung anak ko, set na yun eh. Diba? Hindi ko sinasabing dapat hindi siya maging Filipino. Kaya nga gusto ko maging dual citizen. Kumbaga, ikaw lang as an individual, kung meron kang chance na maangat mo yung magkaroon ka ng advantage sa field, sa mundo, sa kung ano man nangyari ngayon, i-grab mo na, di ba? Di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman natin na hindi madali para sa isang Filipino na mag-compete internationally. Di ba? Maski nga may PhD ka na eh. Correct. Di ba? So nakikita ako dun sa anak ko na isa sa pwede niyang maging advantage is maging Canadian or Filipino-Canadian, dual citizen, di ba? Parang ganun. Tapos makapag-aral din sa magandang school dito. So yun yung nakikita ko. So sa ngayon, yun yung nakikita ko. Mag-i-stay pa kami dito hanggang sa tumanda, mag-retire. Pero hindi ko sinasara yung pinto dun sa idea na malamang sa Pilipinas ka pa rin mag-end up. I mean, very well gusto mo said. pa rin talaga. Oo, di ba? Gusto mo pa rin. Gusto mo, kumbaga, you want to go back to the land of your ancestors. Parang gano'n. Siguro yung human nature natin. Di ba?
Or pwede akong i-cremate, tas yung abo ko, isaboy sa... Ilagay sa goto. Ilagay sa goto. Para maging part na ako ng bawat tao. Diba? Tapos mag-a-appear ako sa mga panaginip nila. Alam mo ba, na bahagi na ako ng pagkatao. Yeah. Akala mo paminta yon? Hindi. Abo ko yun. Ako. Lumang joke na yan, ha? Lumang joke na yan. Meron kaming standard question. Fun question at yung anong top 3 na ilalagay mo ngayon sa balikbayan box mo kung magpapadala ka ngayon sa Pilipinas from Canada? Photo top 3 na gusto mong ipadala sa Pilipinas sa ilalagay mo sa balikbayan box mo. Top 3 items from Canada. Alak, Toblerone, cigarette, joke lang. Hindi yan. Typical. Expected mo na yun eh. Oo, typical. Alam mo, magandang question yan. Kasi kahit papaano, kapag tinanong ka ng ganyan, parang mapapakonect ka pa rin sa bansa mo. Siguro, something na na Canadian para maiba naman. Kasi ang dami mga Filipino products dito eh. Teka lang. Sandali. Ano bang Hindi pa kasi ganun katagal eh. Hindi pa kami ganun katagal dito para maging sobrang immersed. Ayun, pala. Maple syrup na legit. Galing sa Quebec. Galing sa Montreal. Medyo mahal siya. So maple syrup at saka snow, lalagay ko sa alam mo yung Coleman na chest freeze. Canadian snow po yan. Parang ganon. Tapos pagbukas nila ron, padala si Archie ng tubig. Snow yan. Lagay niyo sa ref. Diba? Tapos, ano pa? Merong ang like ko naisip pagkain pero halos pareho lang rin naman ng western eh. So maple syrup, snow na tubig na, tsaka siguro yung mga beanies na nagsisimbolize ng lamig or mittens na may flag of Canada, mga ganon. Yeah. Yun. Tatlo lang ba? Tatlo lang. Wait, gusto ko ba idagdag? Picture frame. Picture ko nasa snow. Di ba? Picture, nasa Canada ako. Hindi ba AI yan? Hindi, totoo talaga yan. Nung isang umaga, nagising ko na alas 4. Kasi hindi medyo mild nga daw yung winter. So, nakaraan may snow kami, tapos ngayon wala, magbe-melt na siya, mga ganun. Pero madaling araw na gising ako alas 4 dahil naiihi ako. Talagang dinitalye, no? Pwede namang nagising lang eh. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko sobrang kapal ng snow sa labas. Siguro mga 6 inches thick na snow. So, yung mga sakyan, takip. Tapos ang daming sabi ko. Tinitignan ko lang siya ng ganyan. No? So, siguro is parang hindi na mesmerize or something, pero parang yes, Canada. Parang ganun. Canadian, You're home. Meron akong kausap na karana Canadian. Tinatanong ko siya kung familiar siya sa may, ano ba yung Automotive Association of America? AAA. Hindi ko alam. Oo. So sabi ko sa kanya, are you familiar with the AAA? Parang Baba. Oo. Di ba? Alam mo yun? Baba. Parang ganun. So, dun yung nakuha ko sa Family Guy yata eh. Sa bahay niyo yun. Nanonood ako sa inyo. Nanonood tayo ng Family Guy. Noon ko nakita yung Tapos yun nga. Yan. Nung nasa bahay, ando tayo sa bahay, yung makain tayo ng sisig. Kaya ako nagka-gout eh. Dito nagsisig kami ni Mrs. nakaraan eh. Meron siyang schoolmate na Filipino nagluluto ng mga ulam, mga pagkain. So,
may sisig siya na minsan. Sabi ko, order ka. Na-miss ko. Sabi ko, ito yung kinakain namin lagi na Mike. Kumain na kami sa mall ng isang serving ng mainit na kanin at sisig. Doon si Mike mag-take out pa ng barkada size. Yung isang plato na malaki. Iuuwi namin para kainin namin pag uwi sa bahay nila. Sabi ko, ayoko na. Tama na. Nagkagaw. Ngayon yung pagsisisi. Oo. Anyways, pero Archie, natin, napaka wonderful ng iyong storya at I'm sure thank you for sharing helpful your nito story. kung sino man ang may similar path na gustong gawin. I'm sure maraming Pilipino sa Singapore na gusto rin mag-Canada. At marami may mga kakilala kami. Yung mga IT din na ganyan din ang magiging journey nun, malamang. So, I think maraming salamat ulit. I'm sure we will hear from you siguro in some other form or maybe in other episodes. But for now, we're concluding this episode. Thank you. Thank you for your time. Kahit na meron kang appointment. Sana hindi ka late, Hindi, para sa inyo, diditch ko na yun. Para maging Hindi pwede. Magalit si Mrs. Hindi pwede. Pero, okay. So, next time, siguro, anytime. Okay. Kasi, basta may time. Pwede. Marami tayong kwento. Okay. Okay. Sige. Bye, thank you. Mga ka-OG. Maraming salamat. Stay safe. Thank you. Stay safe.